Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y inaanyayahan ng Panginoong Hesus na umuwi sa tahanan ng kanyang Ama. Pinaghahanda niya raw tayo ng mauuwian. Mulat po sa ating pagkukulang sarap ng ating Panginoon, halina't magbalik loob at humingi ng kapatawaran. Pinagkakasundo mo kami sa Diyos Ama at sa isa't isa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinaghihilo mo ang sugat na dala ng kasalanan at pagkakawatak-watak. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinapakinabang mo kami sa iyong sakramento at salita. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos sa itunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito, at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay,
maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesu Kristo. Sapagat sinasabi sa kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko ang Siyon, ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katititsuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag na mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas ng kaliwanagan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ihanda kayo ng mauuwian. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng mauuwian, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, pakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe.
Hindi yata't di mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Kailapit sa puso nating mga Pilipino yung salitang tahanan. Ibig sabihin ng tahanan, ito yung lugar kung saan tayo tumatahan, kung sakali mang sa labas ng tahanan, may dahilan upang tayo'y tumangis, mabagabag, umiyak o mabigatan. Tahanan yung uuwian natin sa pagtigil natin sa pag-iyak at pagtangis. Sa linggong ito, tahanan po yung ginagamit ni Jesus upang bigyang paanyaya tayong lahat na umuwi sa piling ng kanyang Ama. Tahanan na napakalapit sa puso nating mga Pilipino, binibigyang buhay ng paanyaya ni Jesus na marami daw silid sa tahanan ng kanyang Ama. Ibig sabihin po nun, bawat isa sa atin pwedeng umuwi sa tahanan ng Ama. Naalala ko yung kwento ng kaibigan kong pari. Yung kanilang pamilya kasi ay tubo sa Bicol. At sa tuwing mabibigatan yung kanyang mga magulang sa kanilang kabuhayan dito sa Kamaynilaan, sa tuwing may kawalang kasiguruhan at may problema, ang sabi ng mga magulang ng kaibigan kong pari, pumupunta lang daw sila sa Cubao, tinitignan nila yung mga bus na pauwi sa Bicol at hudyat lamang ng tahanan at uwian, nahihimasmasan na sila ulit. Okay na ulit yung pakiramdam, pwede na namang lumaban sa susunod na araw. Ganoon nakakapagbigay sigla, ganoon nakakapagpayapa, ganoon nakakapagbigay buhay sa kaloobang Pilipino yung tahanan. At ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa linggong ito, tayong lahat may tahanan sa piling ng kanyang Ama. Ang dami mang nangyari sa ating buhay. Patapon-tapon man tayo kung saan. Mga Pilipino pa, isa sa bawat 10 nasa labas ng bansa. Kansaan ka man makarating ang pangako ni Jesus Nazareno, may tahanan ka sa piling ng kanyang Ama. Nakakapagbigay buhay sa atin ito, sapagkat ang ibig sabihin, hindi po tayo habang buhay palaboy. Hindi tayo pag-alagala lamang sa buhay, kasaysayan at sa mundo. May takdang uuwian tayo sa piling ng Ama. Hindi laging problema at pakikidigma ang ating haharapin. May katapusan ang suliranin. May katapusan ang sakit. May katapusan yung sakit sa kalooban. At ang pangako ni Jesus, ang lahat ng iyon matutunghayan natin sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya nga po yung pagiging bukas ng paanyaya ng Panginoon na para sa atin lahat ito, idinidiin niya. Sa tahanan ng Ama, maraming silid, kasya tayong lahat, may lugar para sa lahat. Mauuwian natin ang ating Diyos. Marami man tayong suliranin sa kasalukuyan, pagtaas ng presyo ng bilihin, marami mang kawalang kasiguruhan, may takdang maaasahang katapusan,
at iyon ay ang pagharap sa tahanan ng Ama. Kaya nga po, habang tayo'y nabibigyang buhay na meron tayong uuwian at destinasyon, habang pinapalakas ang loob natin na yung kasaysayan, hindi pa ulit-ulit lamang, kundi may takdang patutunguhan. Habang tayo'y binibigyan ni Jesus ng pag-asa na sa piling niya may buhay at kaligtasan, yung ginagawa po naman natin araw-araw ay marapat kasundo ng ating destinasyon at ng ating tahanan. Kung inaanyayahan ka ni Jesus na umuwi sa Kanya, yung araw-araw nating pananagutan ay mabuti po nating sa alang-alang na ihaharap natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, kung kayo po'y magulang o nakakatanda sa lipunan, ang pagtuturo ng mabuti laban sa masama, ang pagwawasto upang maitama ang nagkakamali, ang pagpapalaking mabuti sa inyong mga kabataan, sa inyong mga anak, sa inyong mga nasasakupan, ay hindi lamang trabaho sa lupa, hindi lamang nakagawian na ikakahiya natin sa kapitbahay. Hindi lamang po ito basta ating nakasanayan, bagkus pananagutan natin upang makauwi sa tahanan ng Ama. Ibig sabihin po, kung may patutunguhan ang ating buhay, darating at darating ang araw, haharap tayo sa ating Panginoon. Kung kayo po'y may mga anak na pinalalaki, ang pananagutan po natin sa katapusan ay sa harap ng mabuting pastol. Gayun din po, kung kayo'y may katungkulan sa lipunan, kung kayo'y guro man na naggagabay sa mga kabataan, kung kayo'y mayroong gampanin sa pamahalaan, hindi lang po yan usapan ng pagpasok sa opisina, hindi lang po yan usapan ng ambisyon o karera. Sa huli, ang sabi ng Ebanghelyo, haharap tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung nagnakaw ka at gumawa ng katiwalian, kung ikaw man ay nagpakatino at namatay sa kasakiman, anuman ang iyong pasya, sa katapusan ng buhay, haharap tayong lahat sa ating Panginoon. Gayun din po ang mga may pinakasalan at may esposo o esposa sa buhay. Wag po sana nating isipin na yung ating kasal ay kasunduan lamang, na ang kasal ay papel lamang, na ito'y kagawian lamang sa lipunan. Ang kamatayan sa sarili at kamatayan sa pagtataksil, ang araw-araw na pamumuhay sa ating katapatan, ang araw-araw na maaring bumilang ng 40, 50 at higit pa. Sa katapusan ng ating buhay, haharap din po tayo, magsusulit din tayo sa ating buhay, katapatan at pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nga po yung sinasabing may tahanan tayo sa piling ng Ama, mahabagin ang ating Diyos at sa pagtanggap natin ng Kanyang habag, atin din pong pananagutan ang pamumuhay ayon sa Kanyang habag, pagmamahal at katapatan. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus na may lugar para sa atin, para sa Kanyang puso at katotohanan, hindi na tanong kung gusto niya tayong maligtas. Pinag-alaya na ng buhay ni Jesus ang ating kaligtasan, napakusa siya sa krus, nagpakasakit doon, namatay at maya-maya inilibing at muling nabuhay para lang sabihin, gusto ng Diyos tayong lahat makauwi sa tahanan ng Kanyang Ama. Ang ating pong tugon, ang ating pagpapasakop, ang ating pagsuko sa katapatan ng Panginoon, ang ating huling marapat pag-usapan. Tayo po ba sa araw-araw, habang tayo'y nagdedebosyon sa ating Poong Nazareno, ay nakakapamuhay sa kamatayan sa pagtataksil, kamatayan sa pagkamakasarili, kamatayan sa ating kasalanan? Ang atin po bang debosyon na magiting nating pinangangatawanan
ay dumadaloy sa ating ding pagsasakatawan, katapatan, sipag, at buhay na naglilingkod ng tapat sa iba. Para sa ating mga deboto, yung tahanan, napakaganda, pwedeng-pwedeng uwian. Ngunit ang ating pong debosyon sa loob ng simbahan ng Nazareno ay marapat dumadaloy at sumisinag din sa debosyon natin sa ating pamilya, pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak, katapatan sa inyong asawa, at sa inyong paglilingkod, sa inyong pagbabanat ng buto, ng matapat at mapaglingkod sa iba. Sana po'y magkasama-sama tayo sa tahanan ng ating mabuting pastol, ang Panginoong Jesus Nazareno, ang siyang mismong nagdadanda para tayo'y makauwi sa piling ng kanyang Ama. Sa ating debosyon, sana'y ating magampanan hindi lamang ang tungkulin ng pagparito sa Quiapo at paglilingkod sa simbahan. Kung tapat po tayo, pagiging devoto, marapat tapat din tayo bilang magulang, kapatid, kaibigan, manggagawa, mamamayan at Pilipino. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mahabaging pagtingin ng ating Panginoon ay sumasa atin habang tayo'y umaasa sa Kanyang kaligtasan at kabutihang loob. Puspos ng pagtitiwala sa ating Diyos, halina't lumapit at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagugulumihanan, nakakaramdam ng kalungkutan, at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang kami. aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan,
na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, habang aming inilalagak ang pagtitiwala sa iyo, ibuhos po ninyo ang iyong habag sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahabagin, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at paring nakahandog, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, 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 sa
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hatiin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Felipe, Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Bigyan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahin ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Ang The Nazarene Catholic School, paaralan ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2026-2027. Para sa lahat ng mag-i-enroll ng grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro para sa taong 2025-2026. Mayroon ring academic discount para sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Mayroong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa The Nazarene Catholic School ng libre. Ang paaralan ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page para sa iba pang tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship na maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8244-5609, 0966-211-2152. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo pong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo't hilingin ang pagbabasbas ng ating Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ng Panginoong Jesus Nazareno ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo pong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa kayo'y kaisa ni Jesus Nazareno na nagbangon mula sa kamatayan pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos.